Isa na namang kaso ng pagmamalupit ng kasambahay ang yumanig sa buong Indonesia at Malaysia noong December 2021. Isang 28 years old na domestic worker mula Indonesia ang natagpuang wala ng buhay sa bahay ng kanyang amo. Ang salarin ay walang iba kung hindi ang kanyang amo na dating finalist sa MasterChef Malaysia at ang dati nitong asawa. Kalunos-lunos ang sinapit ng biktima. Halos mabura na ang kanyang pagkakakilanlan sa tindi ng pananakit na kanyang tiniis. At sa huli isang bagay lang ang naiwan upang siya'y makilala. Ang suot niyang pulseras o bracelet. Isang tahimik na saksi sa mga pangarap na bitbit niya sana papunta ng ibang bayan. At sa karahasang unti-unti niyang pinagdaanan hanggang sa tuluyan na siyang mawala. Ayon sa prosecutors, ang kasong ito ay prolonged campaign of cruelty. Ako po si Ces at ito ang Pinoy Crime Documentaries Tagalog. Sa nakaraan kong video, marahil napanood nyo na ang kaso ni Piangay Don, isa ring domestic worker na inabuso ng amo sa Singapore. Pero ang kaso natin ngayon ay mas malupit pa at hindi mo maiisip na kayang gawin ng mga tao. Sa video na ito, pag-usapan natin ang kwento ni Noor Afia, isang domestic worker na naghanap sana ng pag-asa pero humantong sa isang napakasakit na katapusan. Noong December 13, 2021, sa Penampang, Sabah, Malaysia, isang police report ang isinampa ng mag-asawa mula Lido Avenue Condominium. Ayon sa kanila, kakauwi lang daw nila mula sa isang maikling bakasyon. At pagpasok nila ng kanilang unit sa Amber Tower na nasabing kondo, naabutan na nilang walang malay at hindi na humihinga ang kanilang kasambahay. Naabutan daw nilang wala na siyang saplot sa katawan at ang kanyang ulo ay ahit na ahit. Nang dumating ang mga pulis sa lugar, agad nilang naramdaman na parang may mali. Isang kakaibang tanawin na agad nagpataas ng kilay sa mga otoridad. Habang iniimbestigahan ang katawan ng biktima, unti-unting lumilitaw ang katotohanan. Ang kanyang ulo, balikat, braso at mga mata ay maraming pasa-pasa at namamaga. May mga hiwa, sugat at malalalim na galos. Ang kanyang balat ay puno ng mga peklat at may mga bahagi pa ng balat na tila natuklap na ang ibabaw. Ngunit ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay natuklasan sa kanyang bibig. Pagbungad ng forensic team, nakita nilang may ilang ngipin na nawawala at hindi lang basta nabunot o nabasag, wala na pati ang mga ugat nito. Parang may sapilitang bumunot gamit ang matulis o matigas na bagay gaya ng pliers. At hindi pa doon nagtapos. Sa loob ng apartment, kahit nagsisimula ng mabulok ang katawan ng biktima, may isang bagay na bumalot sa silid. Isang kakaibang amoy. Pero hindi amoy na nabubulok kung hindi antiseptic o malakas na chemical cleanser. At para sa mga pulis, malinaw ang pahiwatig. May naglinis at may tinangkang itago. At sa mga sumunod na araw, ang sinasabing simpleng pagkamatay ay tuluyang magbubunyag bilang isa sa mga pinakakarumal-dumal na kaso ng domestic torture sa kasaysayan ng Malaysia. Ang biktima ay si Noor Afia Daing Damin, 28 years old, na isa lamang sa libu-libong migrant worker mula Indonesia na nagtungo sa Malaysia baon ng simpleng pangarap. Makapagtrabaho ng marangal, makaipon at balang araw maitayo ang munting tahanan para sa kanyang pamilya. Bago pa man siya lumipad patungong Malaysia, nakapangasawa siya, si Asgari Adja, na kalaunay siya ring unang kumilala sa kanyang bangkay sa ospital. Sa dami ng tinamo niyang pinsala, halos hindi na siya makilala. Tanging isang bracelet na binili niya mula Indonesia ang nagsilbing susi sa kanyang pagkakakilanlan. Si Afia ay ipinanganak sa Malaysia sa isang tahimik na barangay. Ngunit akala ng marami galing siya ng Indonesia pero doon lang siya lumaki. Parehong Indonesian ang kanyang mga magulang at maaga siyang naulila sa ina at dinala siya ng kanyang ama pabalik sa Indonesia kung saan siya lumaki. Lumipas ang mga taon at tulad ng maraming kabataan, nangarap si Afia, hindi para sa kanyang sarili kung hindi para sa ama at pamilya. Kaya't bumalik siya ng Malaysia bilang isang kasambahay. Tahimik, masipag at walang reklamo.
Ganito siya inilarawan ng mga nakakasama niya. Palipat-lipat daw siya ng amo hanggang mapunta siya sa Amber Tower, Penampang, Sabah, sa tahanan ng mag-asawang Etika City Norashikin Muhammad Sulong at ng kanyang dating asawa na si Muhammad Ambri Yunus. Mayroon 3 anak ang mag-asawa at inaasahang makatulong si Afia para sa pag-aalaga ng bata at pag-aasikaso sa bahay. At doon sa bahay na iyon, nagsimula ang madilim na kabanata sa buhay ni Afia. Ang mga suspect ay sina Etika City Norashiken Muhammad Sulong, 34 years old, at dati niyang asawa na si Muhammad Ambri Yunus, 44 years old. Bago pa man nasangkot sa kontrobersya, nakilala si Etika bilang isa sa mga contestant ng MasterChef Malaysia Season 2 noong 2012. Naging top 3 pa siya sa nasabing contest. 24 years old pa lamang siya noon at isang promising university graduate mula Sabah na may postgraduate degree ng geology. Ang programa ng MasterChef ay local na version ng sikat na global cooking competition kung saan nabibigyang spotlight ang mga amateur home cooks na may pangarap makapasok sa mundo ng culinary. Sa panahong iyon, hinangaan siya ng marami. Isang matalino at masigasig na kabataang babae na may pangarap. Pero matapos ng ilang taon, ang pangalan na minsay nagbigay inspirasyon sa telebisyon ay naugnay sa isang kaso ng pang-aabuso na yumanig sa publiko. Ang isa pang suspect na dati niyang asawa ng si Ambry ay isa namang contractor na tahimik lamang sa mata ng publiko. Pagsapit ng December 14, 2021, 3 araw matapos ang pagkamatay ni Afia, inaresto ng mga pulis ang mag-asawang Etika at Ambry. Mabilis na nabasag ang kanilang kwento dahil hindi ito tumugma sa mga ebidensyang lumabas sa forensic investigation. At doon nagsimulang mabunyag ang mas madilim na katotohanan. Sa bawat sugat sa katawan ni Afia ay hindi aksidente. Hindi rin ito isang beses lang na pananakit. Ito ay paulit-ulit na paghihirap na tila sinadya at brutal. Pagsapit ng December 16, 2021, sa Queen Elizabeth Hospital, isinagawa ang post-mortem examination kay Afia. At mula sa findings ng forensic team, unti-unting lumitaw ang mas mabigat na katotohanan. May mga lumang peklat na nagsimula na maghilom. Habang ang iba naman ay bagong-bago pa, tanda ng sunod-sunod na matagal ng torture. Base sa investigasyon, ang pinakamatinding yugto ng pang-aabuso kay Afia ay nangyari sa pagitan ng December 8 hanggang December 11, 2021, mga araw bago siya mamatay. Ayon sa mga ebidensya, ginawa siyang literal na punching bag. Ginawa siyang libangan sa tuwing mag-aaway ang mag-asawa o sa tuwing wala silang magawa, si Afia raw ang pinagbubuntunan nila ng lahat. Hinila siya sa sahig gamit ang kanyang buhok, sinasampal at pinagtatawanan, at minsan pa nga kinukunan siya ng video ng pang-aabuso na para bang isang palabas na gusto nilang ulit-ulitin kapag bored sila. Parang isang laro lang sa kanila ang lahat ng iyon, ngunit para kay Afia, iyon ang araw-araw niyang bangungot. Sa dami ng kalunos-lunos sa sinapit ni Afia, may 2 klase ng pang-aabuso ang hindi malilimutan kahit ang mga veteranong investigador. Una, ang mainit na tubig. Si Afia ay pinilit paliguan ng kumukulong tubig bilang parusa. Nagresulta ito ng mga paso sa kanyang balat, matinding pamumula at balat na tila natunaw. Lahat ng ito ay kumpirmado sa post-mortem evidence. Iyon pa lamang napakasakit ng isipin, pero hindi pa roon natapos ang lahat. Sumunod na tumambad sa korte ang forensic dental report at dito nagsimulang manginig ang mga tao sa courtroom. Ang tumistigo ay si Dr. Norayati, isang forensic odontologist mula sa Kuala Lumpur Hospital. Ineksamin niya ang bibig ni Afia at ang kanyang mga natuklasan ay 8 ang soft tissue injuries sa kanyang labi, gilagid at loob ng pisngi. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang kanyang mga ngipin. 6 sa harapang ngipin ang matinding nawasak, pero hindi ito epekto ng simpleng pagkabagsak o suntok. Ayon kay Dr. Norayati, ang pagkabasag ng kanyang mga ngipin ay tugma sa puwersahang paghila, parang ginamitan ng pliers. Umabot ang bitak sa pinakaugat ng ngipin
Binasag pati ang buto sa likod nito at punit ang gilagid mula sa panga. At ang pinakamasakit sa lahat, wala itong senyales ng paghilom. Walang pamumuo ng dugo, walang sugat na gumagaling. Ibig sabihin buhay pa si Afia nang gawin ito. At hindi pa doon nagtatapos. Dumating din ang ebidensyang nagpabago sa lahat. Ang mga video. Nakita ng mga pulis sa cellphone ng mga sospek at nang mapanood nila ito, pati ang mga veteranong opisyal ay halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Isa sa mga video na natagpuan ng mga investigador ay makikitang pilit na ibinubuka ang bibig ni Afia. Hawak siya sa ulo at sa kabilang banda may isang kamay na hawak na pliers at dahang-dahang inilapit ito sa kanyang mga ngipin. At sa isang iglap, isa-isang binunot ang kanyang ipin. Nang walang anesthesia. Habang sumisigaw si Afia sa sakit, habang sinusunog ang kanyang balat, habang paulit-ulit siyang binubugbog, nagre-record silang mag-asawa. Hindi para humingi ng tulong, hindi para isumbong ang kanilang ginawa, kung hindi para balikan, na panoorin uli o para libangin ang kanilang mga sarili. Nang pumutok ang balita ukol sa kaso ni Noor Afia, maraming tao ang natroma. Hindi nila kinaya ang ulat ng mga investigador. Ang iba hindi na raw tinapos basahin ang forensic report. Kahit ang mga doktor at forensic expert na sanay sa karahasan ay aminadong hindi nila ma-imagine ang tiniis sa sakit ni Afia. Isa sa kanila ang nagsabing 10 out of 10 pain scale. Ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay ay necrotizing fasciitis o isa sa pinakamabagsik na impeksyong sumisira sa balat at sa mga laman sa ilalim nito. Sa kaso ni Afia, lumala pa ito at kumalat sa kanyang dugo o ang tinatawag na septicemia. Ito ang unti-unting nagpahinto sa paggana ng kanyang katawan hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Habang lumalala ang kondisyon ni Afia, wala ni isa sa mga amo niya ang tumulong at ang pinaka nakakakilabot nang bawian siya ng buhay, hindi sila tumawag ng ambulansya, hindi sila humingi ng saklolo, sa halip ng kanilang pagtakpan ng lahat. Binuhusan nila ng chemical at iba pang disinfectant ang katawan ni Afia, umaasang matatakpan ng amoy sa simula ng pagkaagnas. Hindi lang nila hinayaang mamatay si Afia, tinangkapang burahin ang bakas ng kanilang krimen. Dahil sa bigat ng ebidensya at mga nakakakilabot na pahayag mula sa medical experts, formal nang isinampa sa korte ang kaso noong December 29, 2021. Mula pa lang sa simula, malinaw na hangad ng prosekusyon ang pinakamabigat na parusa, ang parusang kamatayan para kina Ambry at Etika. 15 witness ang ipinatawag, kabilang dito ang mga forensic doctors, digital analysts at mga taong nakakakilala kay Afia. Ang abogado ni Ambry ay humiling na kaunting habag. Hiniling niya ang 30 years na pagkakakulong na may 4 na palo gamit ang rattan cane. Sabi niya nagsisisi raw siya at gusto niyang humingi ng tawad sa pamilya ni Afia at may 3 anak pa raw itong kailangang alagaan. Samantala ang abogado rin ni Etika ay hiniling din ito ang pagpapagaan ng parusa dahil wala raw itong criminal records. Kasalukuyan din daw umiinom siya ng gamot para sa kanyang mental health at inaalagaan ng kanyang mga anak na 2 sa kanila ay may autism spectrum twins. Binigyan din ng abogado ni Etika na nagpapasuso pa siya ng sanggol sa panahong iyon at dito nag-ugat ang kontrobersya. Noong April 26, 2022, inaprubahan ng Court of Appeal ang kanyang bail, bagamat dati na itong tinanggihan ng mataas na hukuman. Sa bisa ng Criminal Procedure Code sa Malaysia, pinayagan ng pansamantalang kalayaan para sa mga babaeng akusado, minor de edad at may pisikal o mental na kondisyon. Tinanggap ng korte ang katayuan ni Etika bilang isang nagpapasusong ina, kaya't kahit nahaharap siya sa kasong murder, pinayagan siyang pansamantalang makalaya kapalit ng 30,000 ringgit at isang local surety. Pagdating ng October 20, 2022, sumunod naman si Ambry. Pinayagan din siya ng korte makapagpiyansa ng 30,000 ringgit, may 10,000 deposit at 2 local sureties. Marami ang nagalit dahil isang inosenteng babae ang kanilang pinatay. Pinahirapan hanggang tuluyang masira ang katawan at isipan, ngunit ang mga itinuturong may sala ay pansamantalang pinalaya. Pero ang katahimikan nila ay hindi magtatagal.
Pagsapit ng November 17, 2022, muling inaresto si Etika at Ambry. Sa pagkakataong ito, formal na silang sinampahan ng kasong murder sa ilalim ng Section 302 ng Penal Code Section 34. Ibig sabihin, naniniwala ang korte na kumilos sila na may masamang layunin sa pagkamatay ni Afia. Mahalaga ang papel ng digital evidence ng mga video at larawan mula sa mismong cellphone ng dalawa. Ito ang tumulong sa mga investigador na buuin ang timeline ng pangyayari. Makikita ang pattern ng paulit-ulit na pananakit at pinatunayan na pareho silang sangkot. Pagkamat inalis ng Malaysia ang mandatory death penalty noong 2023, may kapangyarihan pa rin ang korte na ipataw ito sa matitinding kaso at para sa kanila, isa ito sa mga kasong iyon. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, lumabas na hiwalay na raw si Etika at Ambry pagdating ng 2024. Ngunit sa loob ng korte, patuloy ang pagbabatuhan nila ng sisi. At nito ngang June 20, 2025, sa wakas ay binasa na ang hatol. Hinatulan ng High Court Judge na sina Etika at Muhammad Ambry ng pagpatay kay Noor Afia Daing-Damin. Bawat isa sa kanila ay sinentensya ng 34 years na pagkakakulong. At bilang dagdag na parusa, si Ambry ay pinatawan ng 12 palo ng rattan cane. Ayon sa Section 289 ng Criminal Procedure Code, si Etika ay hindi maaaring paluin dahil ipinagbabawal ng batas sa Malaysia ang corporal punishment sa kababaihan. Sa loob ng korte, umaapaw ang emosyon. Si Ambry ay makikitang walang reaksyon, tahimik at nakatingin sa kawalan. At habang si Etika naman ay ibinaba ang ulo at tinakpan ang muka. Kahit pa emosyonal ang ipila ng kanilang mga abogado para sa maikling parusa, nanindigan ang hukom. Ang kasong ito ay nagbunyag sa matagal ng butas sa lipunan, ang kakulangan ng proteksyon para sa mga domestic workers, lalo na ang mga dayuhang babae na nagtatrabaho sa loob ng pribadong tahanan. Madalas silang nakatago sa mata ng publiko, walang saklang ng batas, walang sapat na seguridad. Ang pagkamatay ni Afia ay hindi una, at malungkot man maaaring hindi ito ang huli. Ilang linggo matapos ang hatol, isang coalition ng labor at human rights groups ang naglabas ng pahayag. Tinawag nila ang pagkamatay ni Afia na bahagi ng isang pattern, isang lumang cycle ng pananakit, pananamantala at pananahimik na matagal nang nararanasan ng mga domestic workers sa Malaysia. Sa pagtatapos ng kwentong ito, mag-iiwan ulit ako ng tanong sa inyo. Sapat ba ang 34 years of imprisonment para sa dalawang akusado? Iyan na ba ang tunay na hustisya? Dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung gusto mo pa ng mga true crime stories, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.